Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa isa na namang episode po ng Inklinasyon ngayong hapon. Ako po ang inyong host for today, Jennifer Garcia po, mula po sa Pidao ng Pangasinan. At kasama rin po natin dito ang aking co-host, si Sir Ranil Sorongon. Sir Ranil, kumusta po? Good afternoon sa lahat. Welcome sa Inklinasyon. Yes, sir. Thank you po. Okay, so ngayong hapon po ang ating pong episode ay patungkol po sa gitna ng anumang sakuna mula sa climate change, pandemic, maging sa mga armed conflicts, nananatiling mahalaga ang edukasyon. Hindi lamang ito susi sa kaalaman, kundi proteksyon sa buhay at dignidad ng bawat bata. Bilang paggunita po sa katatapos lamang na Global Action Week for Education or GAWE, pagtibayin po natin ang panawagan para sa ligtas, dekalidad at inklusibong edukasyon. At kahit saan man or kahit kailan para sa lahat. So samahan niyo po kami para po talakayin ang usaping ito kasama po ang dalawang experts na of course ipapakilala po sa atin ng ating pong co-host na si Sir Ranil. Sir Ranil? Magandang hapon sa ating lahat. Okay. We are fortunate to have two guests this afternoon. So, JM, nandiyan na ba yung ating slide so that we can formally introduce yung guest natin? So, yung una natin, siyempre, ladies first, ika nga, di ba? So, yung una nating panauhin ay si Miss Cecilia Thea Soriano. Siya ang campaign manager ng Global Campaign for Education or GCE. Okay? Siya yung ang Campaigns and Communication Manager of Global Campaign for Education, a global movement of CSOs defending the right to education for all, with headquarters in South Africa. Pero mga ka-Inklinasyon, dito pala, nandito lang pala sa Antipolo, si Miss Thea. Okay. Before joining GCE, she worked with Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education, ASP-BAE, for 10 years, so isang dekada pala. She was also the Regional Advocacy and Policy Coordinator and also Capacity Support and Advocacy Advisor for the National Education Coalition in Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and Indonesia. Ms. Thea is a founding board member of the Civil Society Network for Education Reform, or INET Philippines, and was part of the executive board until 2005. She worked as the national coordinator of INET Philippines from 2006 to 2012. To better understand education in conflict areas, she studied and finished the master's degree in public management, major in development and security, or DevSec, from the Development Academy of the Philippines in 2011. So, mga ka-Inklinasyon, let's welcome Miss Thea Soriano. Miss Thea? Hello, magandang hapon po. So welcome, welcome Miss Thea. Magandang hapon sa lahat. Siyempre, kailangan pa ba ito i-introduce yung ating pangalawang guest? Yan, nakikita, fina-flash ni JM. So yung ating pangalawang guest ay si Doc Benjamin Doc June Bernardino. Siya ang presidente ng Life Haven Center for Independent Living. Isa sa mga core member ng Inklinasyon. So si Doc June ay naging active sa disability inclusion advocacy for more than 15 years na pala ngayon. He became quadriplegic in 1998 because of a spinal cord injury at the C4 level. Explain siguro mamaya ni Doc June yun kung ano yung C4 level. Kasi technical jargon ata to.
Doc June got involved in disability advocacy through the peer counseling and independent living movement in 2005. He is one of the founders and served as executive director of the Life Haven Center for Independent Living. Currently, he is the president of Life Haven and board chairman for the Foundation of Disabled Persons Incorporated. Ngayon ko lang to alam na board chair pala si Doc June, no, ng Disabled Philippines. Okay, he is a consultant of CBM International, Capacity Development and Training in Community-Based Inclusive Development or CBID. He is involved in advocacy for disability issues relating to humanitarian action, labor migration, and human trafficking. June's main advocate is to witness persons with disabilities living with dignity in the community. So mga ka-inclinasyon, let's welcome Doc June Bernardino. Doc June, good afternoon. Maraming salamat sa imbitasyon. Salamat at nakabalik sa inclination. Okay, Good sige. afternoon So po. Ayan, thank you so much, Sir Ranil, for introducing our guest for today. At talaga naman nahitik na hitik ang ating pong talakayan sa hapong ito. At saka bagong-bago ito, no? Bagong kaalaman po para po sa ating mga nakikinig or nanonood po sa FB Live ng Inclinasyon. Okay, kumusta naman po kayo, Ma'am Thea and Doc June? Thank you po sa inyong pagpapaunlak sa aming pong panyaya sa inyo sa hapong ito. Ma'am Okay Thea. naman. Okay naman. Okay naman po. Masaya at nandito ako. Sabi ko nga kay Sir Ranil, first time to be a guest in Inclinasyon. Yes, thank you so much po, ma'am. And Doc June, ayan ang ating ang gwapong-gwapo pa rin, ano, na isa sa ating core members po dito sa Inclination. Kumusta po kayo, Doc June? Ayos na ayos pa rin. Tuloy-tuloy pa rin sa advocacy para sa disability inclusion. Mainit ang panahon kaya mag-ingat-ingat. Although nag-ulap-ulap, ingat pa rin tayo. Ayan, at mainit yeah. na mainit din nga naman din po yung kanyang advocacy no, pagdating po sa empowerment ng persons with disabilities, sapagkat ang ating pong mga guest po sa hapong ito ay talaga namang napaka-busy po nila sa pag-advocate, but then they find time po para po maging guest po natin. So thank you so much for that po. Sir Ranil, actually meron po silang na i-present na parang presentation regarding po sa kanila pong mga programs and services. So siguro po, bigyan po natin sila ng pagkakataon. Sir Ranil? Yeah, o nga parang hindi sila ready. No? Kaya meron silang PowerPoint presentation. Madalang yan, no? Mga guests natin talaga na may PowerPoint presentation at napaka-early nila, no, kanina na pumasok, no, sa ating Zoom. Sige, no, simulan na natin, no, Miss Jen. Sige po, unahin po natin si Miss Thea. Go ahead, Miss Thea. Okay, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Gusto kong i-share din sa ating mga kasamahan dito sa Inclinasyon kung ano nga ba ang Global Campaign for Education na banggit kanina ni Sir Ranil na ito ay Global Campaign for Education, GCE, isang movement. Tayo po ay isang movement, hindi lang po siya karaniwan naririnig natin mga NGOs or mga service providers. Sa kaso po natin, katulad ng INED Philippines, ang Global Campaign for Education po ay isang movement na nasa global level. Kaya nga po ang INED Philippines ay member po ng GCE. At ano nga ba ang ating misyon? Unang-una, katulad ng INED Philippines, gusto natin panghawakan ng gobyerno ang kanilang obligasyon para irespeto, protektahan, at i-fulfill ang karapatang pang-edukasyon ng lahat ng tao. So yun po ang ating stress, quality, inclusive, gender transformative, public. Ito po ang ating pinofocus. Public education ay dapat dekalidad, inklusibo,
at gender transformative. At hindi po lamang edukasyon na nasa eskwelahan, ating pong pinupush din sa ating mga gobyerno na lifelong learning, ito man ay informal, katulad ng ginagawa natin ngayon, ito ay informal learning, at natututo tayo sa mga webinar, at non-formal din, no? Yung katulad ng alternative learning system. Ito po ang ating pinapahalagahan at ina-advocate sa ating mga gobyerno. Meron pong 127 member organizations or networks ang GCE. Kaya kung bibilangin niyo po yung mga miyembro sa ilalim ng 127 members, ay napakarami po natin. No, sa INET Philippines, meron tayong more than 150 organization members. Sa NCA Nepal po, meron silang 450 member organization. So, napakalaki pong multiplier ng ating movement. At ito po, makikita natin ang membership natin mula sa Asia Pacific, Africa, Arab, and Middle East. Meron din po tayong members mula sa Europe and North America. So lahat po ng kontinente. Latin America and the Caribbean, ako magagalit yung aming mga members at nakalimutan ko ilagay dito. At meron din po tayong youth and students na members. Ngayon sa susunod po, ano ba ang Global Action Week na ginagawa natin? Hindi lang po ito ngayong taon. Sa totoo po, ang Global Action Week for Education ay naganap na noon pang 2003. Yan po yung una na Global Action Week. Pero sa larawan na ito, pinapakita ko yung ginawa natin sa Pilipinas noong 2005. So kada taon, meron po tayong tema. So, noong 2005, ang tema ng ating Global Action Week for Education o GAWE kung tawagin natin ay Educate to End Poverty. At makikita nyo po dito sa picture dito, ang dami natin. 5,000 yung ating mobilization sa araw na ito at nakikita naman, ito po ay galing doon sa report ng GCE, so kasama natin yung iba't ibang bansa. Kaya ito po ay pinagmamalaki natin na ang INET Philippines at ang Pilipinas ay naging aktibo mula pa noong 2003 hanggang ngayon na 2025. Next slide po. Ngayon, gusto kong, so sabi natin kada taon merong GAWE. At ngayon, gusto ko lang balikan yung GAWE 2024 natin na nakaraang taon at ito ang focus natin ay transformative education. So makikita natin dito ang ating members sa GCE Spain, na napakalapit sa atin, no, sa Pilipinas ng bansang Spain. Ito naman ang kanilang finocus, yung paggamit ng arts and play para pag-usapan ang transformative education. Paano nga ba maa-address yung diskriminasyon sa eskwelahan at ang hate speech. So makikita po natin sa larawan na ito kasama sa campaign natin, hindi lamang po matatanda, kundi kasama natin mula pa sa toddlers, no, hanggang sa mga lolo't lola. So kasama po lahat yan ang ating kampanya. So lifelong learning ang ating advocacy, ang ating campaign ay lifelong din mula sa bata, maliliit na bata hanggang sa mga may edad na. So next slide, please po. Ang ating GAWE 2025 ay sabi nga kanina ni Sir Ranil at Ma'am Jen ay medyo parang bago. Pero hindi rin naman ganun kabago, subalit magandang pag-usapan at yung right to education in emergencies for all. Karaniwan po kapag ka merong conflict o merong bagyo at meron po tayong mga disasters, laging naiiwan ang education. Ang nakukuha po natin ay relief services na mahalaga rin po naman yan, mga food donations. Subalit, ang edukasyon ay laging naiiwan. Pero ang ating advocacy, napaka-importante ng education in emergencies. At kapag ka po education in emergencies, sinasabi natin quality education and learning opportunities for all during crisis and emergencies. Hindi lamang po pangtakip butas, hindi lamang po mga edukasyon na basta lamang ibibigay, kundi dapat dekalidad. Bakit po? Meron po mga emergencies na umaabot ng taon. So halimbawa po,
merong mga emergencies katulad niyan sa ating kapitbahay sa Myanmar, ilang taon na yung conflict sa Myanmar. Umaabot na ng 3 taon, 4 na taon. So kung hindi po tayo magkakaroon ng education sa sitwasyon na ito, ay malaki ang mawawala sa mga learners natin, sa mga kabataan, sa mga bata at maging sa mga adults. Ganun din po, merong mga crisis na umaabot ng 10 taon o buong lifetime ng isang tao. Kaya kung hindi natin bibigyang halaga ang education in emergencies, mawawalan po ng pag-asa ang mga mamamayan na nasa loob ng isang disaster or sa loob ng isang conflict. At sinasabi po natin na ang education in emergencies, hindi po lamang siya yung kaalaman na katulad ng dati. Ito po ay pagbigay rin ng psychosocial support, pagbibigay din ng physical support, pagbibigay ng proteksyon para tayo ay mabuhay ng ayos at ma-promote ang ating dignidad sa panahon ng kalamidad o sa panahon ng conflict. Kaya hindi po lamang charity work ang sinasabi natin pagka education in emergencies. Kailangan po natin ng edukasyon, kailangan po natin ng information para ang mga tao ay magkaroon ng agency o magkaroon tayo ng kakayanan na umigpaw at sa sitwasyon ng krisis. Hindi lamang tayo nakaasa sa iba, kundi tayo mismo ay nai-empower para maisip natin ano ba ang gagawin natin sa panahon ng krisis at pagkatapos ng krisis, paano natin aayusin ang ating pamumuhay. Marami po nagsasabi, tsaka na lang ang education kapag nasa krisis tayo. Kailangan muna pagkain o kailangan muna shelter. Pero sinasabi po natin na education in emergencies is a right at may obligasyon po ang mga gobyerno natin at kung hindi man gobyerno ay multilateral organizations na ito ay ibigay o mag-provide ng education. Nasusulat na po yan, marami mga treaties ang nagsasabi na ang education in emergencies ay kailangan pong obligasyon ng mga states. So ayan, nandiyan na nga po yung International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Convention on the Rights of the Child, United Nations Guiding Principles on Internal Displacement. Kung ikaw ay refugee, kailangan meron ka ring karapatan sa edukasyon. Kung ako ay mapunta sa Thailand, ako ay mapunta sa Bangladesh dahil may kaguluhan sa sarili kong bansa, meron po akong karapatang magkaroon ng edukasyon doon sa bansa kung saan ako naroroon. Ganon din po, meron din tayo mga kababayan halimbawa na nasa Middle East, mga anak ng overseas contract workers, OFW. Kailangan po ang mga kanilang mga anak, ikaw man ay anak ng isang manggagawa o ikaw ay na-displace, kailangan meron kang karapatan na magkaroon ng access sa education. Halimbawa po, meron tayong mga kababayan na nasa Sabah, sila po ay may karapatan sa edukasyon. Ito po ang sinasabi natin palagi kahit na ikaw ay nasa labas ng iyong bansa. So ito po ang GAWE 2025, sinasabi natin ang edukasyon sa panahon ng krisis at emergencies ay isang karapatan at kailangang i-provide ng ating mga gobyerno. At kung ang gobyerno naman ay hirap sa pag-provide nito, meron din tayong mga multilateral organizations at mga UN agencies na kailangang sumuporta katulad ng UNICEF, kailangan na sumuporta sa edukasyon. Next slide po. Ngayon, napakahalaga ng campaign na ito dahil nakikita natin na ang education in emergencies ay nasa harapan na natin po. Hindi na lang po ito isang emergency na nangyayari sa atin ng paminsan-minsan. Sa totoo lang po, sinasabi na in the future, ang education in emergencies ay talaga na pong kailangan. Bakit po? Unang-una, lumarami po ang mga conflict sa buong mundo. Nakita na po natin ang gera sa Ukraine, nakita na po natin ang gera sa ang security issue sa Afghanistan. Patuloy ang mga
atake sa education sa Gaza, sa Palestine, sa kapitbahay po natin tulad na nabanggit ko sa Myanmar, patuloy ang conflict doon at tumataas pa po ang bilang ng mga conflicts. Ganon din po, kaugnay ng disaster, 1 billion daw pong mga kabataan ang maapektuhan sa batay sa statistics na rin ng UNICEF. At sa ngayon po, sa 2022, 100 million po ang naapektuhan din ng krisis at disaster dahil sa climate change na nagkaroon ng forced displacement. Napakalaki din ng impact sa kabataan, sa women at sa mga kababaihan ang impact ng crisis emergencies sa education at hindi lang po yan, nagkakaroon sila ng dagdag na domestic at trabaho sa pamamahay. Naalala niyo po nung pandemic, ang isang malaking nangyari po noong pandemic, tumaas po ang early marriages sa Indonesia, sa iba't ibang bansa. Pero ang sitwasyon po, napakakonti po ng pondo para sa education in emergencies. So kaya po tayo ay nagkakampanya. So dito lang muna po at mamaya magkakaroon pa po tayo ng mga talakayan tungkol sa education in emergencies. So Miss Jen, over to you na po. Salamat. Ayan, thank you Miss Thea. Very informative na po, no? Introduction pa lang po yun, pero hitik na hitik na. Maraming salamat po at balikan po namin kayo mamaya. Sir Ranil, pwedeng paki-introduce po ang ating pong next na slide po. I'm sure no, katulad ko, excited pa na marinig no ang patungkol sa education in emergencies, pero no bago yan no pakinggan naman natin no si Doc Jun no sa kanyang ibabahagi sa atin. Okay, ready na ba ang presentation ni Doc Jun JM? Okay, sige, take it away Doc Jun. Pwede na rin, no? Sabi nga, parang nagugulat pa. Every time mo nagpe-present, meron pa akong ganun sensasyon. Okay, magandang araw ulit sa lahat. Pasensya na sa background, hindi to virtual background, totoong background yung bed dahil dun sa kalagayan ko. Ako ay quadriplegic, yung nabanggit kaninang spinal cord injury sa C4, kaya lahat pa barang daig ay hindi nakakagalaw. Okay, with that out of the way, next slide please. So ang presentasyon ko, medyo run through lang natin at ito hindi situationary, more on paano bang gagawin yung inclusive education in emergencies. Next slide, please. Salamat sa presentasyon ni Ma'am Thea. Medyo mapapabilis, mapapadali yung represent ko. So, una muna dito tayo sa, okay, pagka nagbibigay ng inclusive education during emergencies, mga kalamidad, may mga pangyayari, okay, humanitarian workers often face situation where it may be challenging to fully include learners with disabilities. Ito pati nga sa pangkaraniwang panahon na walang kalamidad ang disability inclusion o ensuring participation ng mga mag-aaral, learners with disabilities sa pag-aaral na proseso, talagang sinasabi, ang dami pa natin kailangan i-considera at idagdag na suporta at siguruhin ng mga accessibilidad sa impormasyon at physical na environment para masigurong merong inclusive education. Paano na nga kung may mga kalamidad pa? Nasira ang mga linya ng serbisyo, nasira ang eskwelahan, matagal, protracted ang kalamidad. Paano na yun? Tapos nabanggit ni Ma'am Thea kanina, pagka may mga kalamidad, ang unang iniisip, which is very important naman, survival muna, relief good. Pero yung pagbabalik para sa consciousness o awareness ng mga bata na, uy, magiging matiwasay na. Yung sabi kanina ng psychosocial, sort of psychosocial intervention, yung magkaroon ng ang mga bata o mag-aaral ng panahon pa o pagkakatao, makapag-aral ulit at mapaglaro ulit. Kinakunik ko lang mabuti sa during emergencies. Next slide, please. So, next slide, please. So, dito tingnan muna natin, ano yung inclusive education? Sa kabuuan, inclusive education, yung masigurong kasama ng ibang mag-aaral na walang kapansanan, na ang mga mag-aaral na may kapansanan. Pero ito, hindi nagtatapos dun sa pinagsama-sama ng lahat. Yung mga mag-aaral. Okay, may kapansanan, walang kapansanan, kahit anong klase ng kapansanan, sama-sama kayo.
dito para masabing inclusive, dapat sapat yung suporta at serbisyo. So magre-require ito ng maayos na pag-aanalisa ng sitwasyon, pagpaplano, pagpopondo, pagharap ng tao, at yung networking and partnership, including yung mga tao sa komunidad mismo, mga magulang, carer, at yung mga organisasyon ng mga tao may kapansanan. So, ibig sabihin nito, hindi kailangang ihiwalay. Hindi kailangan yung special education schools o kaya yung exclusive para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Kasi yung pag-aaral ay edukasyon, kaalaman, plus social development o social growth. Paraan din ng mga bata mag-aaral na may kapansanan na makipag-interact sa ibang bata sa komunidad, sa barangay, sa kapitbahay nila para mas lalong maintindihan ano kalagayan at paano ang pakikitungo. So inclusive education and emergencies, sama-sama, lahat na mag-aaral, may sapat na suporta, lahat na nangangailangan. So, idagdag ko lang dito, although kahit ang focus ko ay disability inclusion, importante yung paggamit ng intersectional lens para sa pagkukonsidera ng babae ba siya, lalaki, ano ang kultura, paniniwala, religion, kakayan ng pang-ekonomiya or pinansyal, at yung support, okay, nung individual na mag-aaral na may kapansanan sa bahay niya mismo, sa pamilya, o sa mga kapitbahay niya. Next slide, please. So, bakit ba tayo nagsasabing, kailangan gawin? Kasi pwedeng kailangan, pero ano basihan natin? Disability Inclusion Movement, ang ating basihan lagi, yung Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ito napakaganda kasi pinagdiinan na may karapatan ang mga taong may kapansanan. Ito, tapos pinagsama-sama dito yung economic and social-cultural rights, civil and political rights, and other rights. Pinagbuo, pinagtikit-tikit sila sa CRPD at sinabi rin sa CRPD, ano ang obligasyon ng Estado, ano ang obligasyon ng INGOs, International Non-Government Organization. Okay? At paano nila itong gagawin? May mga rekomendasyon. Hindi siya recommendations as if nakasulat recommendations, pero ano ang duty ng Estado sa ating sa Pilipinas? Ano ang obligasyon ng gobyerno? And during emergencies, obligasyon din ng mga NGOs na siguruhin yung inclusion ng mga mag-aaral na may kapansanan. And sa isang pag-uusap, sinabi ko yung kahit panahon ng kalamidad, hindi temporarily suspended yung mga karapatan, ang mga ng karapatan sa edukasyon. Next slide, please. Okay, key terms. Ang push natin, yung kulay green sa mga nakikita yung screen, inclusion. Lahat na mag-aaral sama-sama at may tamang suporta para doon sa mga individual, kagaya na mag-aaral na may kapansanan, para masigurong epektibo yung pakikilaw. Kasi yung integration, maganda tunog, pero ito sinama lang, pero kulang ang support. Segregation, nakahiwalay talaga. Hindi nakikipag-interact, so walang oportunidad para makisalamuha ang mag-aaral na may kapansanan sa ibang mag-aaral sa komunidad. Siyempre, ang pinakapangit, inclusion. Outright denial yan. Huwag na kayo mag-aral. May kapansanan naman kayo. So, doon tayo sa inclusion. Sama-sama na may tamang suporta. Next slide, please. Medyo matagal yata sa screen ko. Yan. Maraming hadlang. Karaniwan, malamang alam na ng mga advocates ng disability inclusion, yung physical barrier, institutional barrier, attitudinal barrier. Pero doon sa edukasyon, medyo hinimay pa ng konti. Yung mismong access na makarating kung saan ang ginagawa ang pag-aaral o pagtuturo. Barrier sa pagpo-progress. Pwedeng pasok ka ng pasok, pero ang batang may kapansanan nag-aaral, hindi naman talaga natututo at hindi na ipopromote ng promoted dahil may tapat na kaalaman. Barriers to learning, kulang yung mga gamit, hindi na-adapt ang curriculum at hindi na-identify ano kailangan support na mag-aaral na may kapansanan para matutunan niya yung pinag-aaralan o yung tinuturo. So yung kaya nabanggit ko na yung physical, attitudinal, institutional. Yung institutional,
Pati ang kasali dyan yung kakulangan ng mga polisiya o batas. And yung huling-huli, lack of resources. Sa Pilipinas, marami tayong batas. Kaso kulang yung pagpupondo. Kulang yung pag-i-implement ng epektibong implementasyon. Okay, yun yung ibang mga barriers na naipresent. Isingit ko dito para ma-acknowledge ko na ang presentasyon ko, halos lahat to hango doon sa Inclusion International na toolkit para sa education in emergency. Pinagsama-sama yon ng mga bagay-bagay na nanggaling din sa iba-ibang mga organisasyon o partido. So, key legal instruments, mga basehan pa, aside from sa CRPD, ang SDG 4. Kung statistics ang titingnan natin, okay, nire-recommenda kong dalawin niyo ang website ng Life Haven at meron dong resource center, meron kaming ginawang research tungkol sa implementasyon ng SDG 4 on education na inaplayan din ng lente ng intersection at yung papel ng ibang bansa o ibang institusyon ng international cooperation. Yung Dakar Framework for Action, ginawa ng pag-aaral na pag-evaluate ano kalagayan na edukasyon o pag-aaral pagkatuto ng mga mag-aaral na may kapansanan. Okay. Tapos nagbigay sila ng rekomendasyon. At kasama sa rekomendasyon, pagsisiguro na even during calamities, makakapag-aral ang mga batang may kapansanan kasama ang ibang bata. Kanina nabanggit na itong UN Convention on the Rights of the Child, sinabi din yung karapatan sa edukasyon, yung UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women para sa girl child, ang mga batang kababaihan, na hindi sila ma-exclude, hindi ma-discriminate. Kasi yung intersectionality part kaninang nabanggit ko, hindi lang pagkakaroon ng kapansanan minsan ang pasaya ng discrimination, pati yung babae siya or meron silang ibang identity. Yung pinakahuli, yung economic and socio-cultural rights. Bilang basehan na kahit sa hindi panahon ng kalamidad sa pangkaraniwang panahon, ay masigurong matama sa ma-enjoy yung karapatan sa pag-aaral, pati ng mga batang may kapansanan. Next slide, please. Yan. Key ingredient para daw masiguro inklusibo ang education in emergencies. Mamaya, baka may pagkakataong paliwanag ng mas malalim. Yung kabuuan ng sistema ang titingnan. Yung kabuuan ng environment ng pag-aaral ang titingnan. So, doon mismo sa mag-aaral na bata na may kapansanan, a whole person approach. Ang serbisyo, hindi lahat nasa teachers lang. May support na matatanggap yung mga guro. Okay? Kung hindi man guro ito, yung mga taong involved sa pagtuturo, okay, during emergencies. Pagkilala sa pagkakaiba-iba. Kasi iba-iba ang mga tao. Parte rin din yan ng CRPD. Yung pagkilala sa taong may kapansanan bilang parte ng diversidad ng sangkatauhan. Kaya yung that 4 items doon, learning friendly environment, safe ang pakiramdam, effective transition, pagkatapos ko mag-aral, ano gagawin? Yung plano doon. And recognition of partnership, kanina nabanggit ko, yung pag-network at pagpa-partner sa iba-ibang organisasyon na may kanya-kanyang kalakasan or strength. And definitely monitoring. Effective ba yung ginagawa? Ano ba kulang? Ang result ng monitoring eventually, tutulong din para ano ang analysis ng situation at mag-feed ano ang mas magandang plano. Next slide, please. Yan. Ito, panahon na ng kalamidad or emergency. Sabi, paano namin bibigay itong edukasyon na to sa mga batang mag-aaral na may kapansanan? So, at a minimum, yung humanitarian organization, pag sila magbibigay, siguruhin nila. O na, magkakasama ang mga mag-aaral. May kapansanan mawawala. Number 2, i-provide yung reasonable accommodation. Ito, individualized ang approach. Yeah. So, individualize itong reasonable accommodation. Ano kailangan suporta ng isang individual? Kaya meron din tayo individual education plan, di ba? Or individualized yung IEP. Number 3, ano yung kailangan tools para masigurong ma-deliver natin bilang humanitarian workers itong edukasyon na to.
Kaya yung assessment, ano kailangan, saan tayo kukuha ng mga kailangan na yun. At lahat dapat nakabase dun sa principle ng inclusive education. Yung para siguruhin kasali ang mga mag-aaral na may kapansanan, ano ang kailangan. Kontra dun sa mahirap turuan o maisali ang mag-aaral na may kapansanan, wag na lang muna natin gawin. Denial yun, ang reasonable accommodation. Discrimination yun. Hindi natin muna gawin. Hindi muna sila mga pag-aral. And yung last, again, sa mga project cycle, lagi may monitoring and evaluation. At dito sa monitoring and evaluation, kasali mag-aaral, kasali yung mga magulang nila o carers para magbigay ng input at yung mga organisasyon ng mga taong may kapansanan or OPD. Next. Pagka hindi malinaw, pag nire-run nyo na lang yung episode, magalan nyo yung portion ko. Pero sana dinig ako mabuti. So ito, ulitin ko yung partnership dahil kailangan kasali yung mga na-eksperto o mas maraming kaalaman at kasanayan. Paano gagawing inklusibo ang pag-aaral during emergency? Next slide, please. Yan. Yung kaninang binanggit kong toolkit ng Inclusion International. I-share ng Inclusion itong link na to para mapuntahan nyo. Okay, lahat ng nakikinig ngayon, please, malaking tulong to. I-checkin yung toolkit na ito. And I think with that, maraming salamat. Back to you, Ma'am Jen, Ranil. Ayan, thank you, Doc June and Ms. Thea. Parang wala na tayong itatanong kay Doc June, na-present na niya lahat. And but anyway, thank you so much po. Very tawag ito, malinaw na malinaw po ang inyo pong pagkakapresenta ng inyong pong programs and services. So, dito po sa Inclusion, Ma'am Thea and Doc June, syempre po meron po tayong mga katanungan na naihanda po natin. At the same time, possibly po from the audience, magkakaroon din po tayo ng questions na mag-a-arise. And speaking of our audience, shout out po sa ating pong mga nanonood from Rosales, Pangasinan, from Taguig City, and others pa po na nag-comments po sa ating pong comments area ng FB Live. Okay. First question po natin siguro po kay Ms. Thea. Ma'am Thea, with regards po dun sa GAWE na nabanggit po ninyo kanina, ano po ba yung key messages nito and paano po ito na ipaparating sa buong mundo? Kasi globally nga po ito, di ba? Paano po natin na ipaparating yung global situation ng education in emergencies or EIE na tinatawag po dito. And at the same time po, ma'am, active po ba ang mga government institutions like the DepEd and others po, yung CHED po, sa EIE na tinatawag po natin? Sino po ang natatap po natin para po mapalawig ito? Okay, thank you very much, Ms. Jen, sa mga tanong at susubukan kong sagutin. Batay na rin sa karanasan ng GCE at ng mga members. Kanina nabanggit ko na movement yung GCE, kaya sa campaign na ito, talagang nagmi-meeting kami kung ano nga ba yung key messages na kailangan nating i-focus kapag tayo ay magkakampanya. At dito sa GAWE 2025, meron tayong 5 key messages. At sinasabi namin, ito yung pinagkasundaan namin, pero meron namang mga country-specific na mga messages, katulad na nga nung shinare ni Doc June na Inclusive Education in Emergencies. So, unang-una, kung maaari sana natin i-share yung slide number 6, nandoon yung unang-una is protect and guarantee the right to education for all children, youth, and adults. Ito na nga, lagi nating ine-emphasize at sinabi na nga rin ni Doc June na may kalamidad, may emergency, at maging wala. Pero lalo na kapag may kalamidad, dapat natin protektahan ang karapatang pang-edukasyon. Dahil naniniwala tayo na ang edukasyon ay makakapag-save ng buhay, makakapag-promote ng ating kagalingan. At pagka sinabi natin na edukasyon, sinasabi natin dyan formal, non-formal, and informal. So babalik ulit tayo nung panahon ng pandemic, hindi ba? Kailangan natin ng information
Ano ba ang health education na kailangan natin? Minsan kasi fake news pala o fake advice yung nakuha natin. So, kailangan nandoon ng gobyerno para mag-provide ng tama at correct na information. At ito nga ay kasama na rin sa education in emergencies. Pangalawa, kailangan nating work with communities and learners. Lagi nating napapansin na kapag ka may kalamidad, halimbawa may darating na mga international organizations, maganda naman ang kanilang pakay pero nakakalimutan natin minsan yung local solutions. Sino ba ang pinaka-affected noong conflict or noong kalamidad? Kailangan makipagtrabaho tayo sa kanila. Ito nga ang INAD Philippines, nagkaroon sila ng workshop sa mga katutubong AITA. At nakita naman na pagka nga education in emergencies, hindi na bago sa kanila yan. Dahil sila ay na malapit sa kalikasan at sila ay laging nandoon na apektuhan ng mga kalamidad. Alam na nila at meron na sila mga estratehiya para mapatuloy ang pagtuto, ang mga education at saka informal learning ng mga komunidad. Kaya napaka-importanting panawagan namin, work with communities and learners most affected. Ang pangatlo naman na key messages na binanggit na rin ni Doc June kanina, napaka-importante, protect and support teachers. Kasi nga kapag may kalamidad, sino bang frontliner? Bukod sa mga security natin, kapulisan o bukod sa mga health workers, nasa frontline ang mga teachers. Pero sila mismo, ang mga teachers, kailangan nila ng proteksyon, kailangan nila ng suporta, at kailangan patuloy ang kanilang mga sweldo at kanilang mga proteksyon katulad ng health protection. Ito nga po ang ating pinupush. Kaya sinasabi, paano yan? Napakalaki namang gastusin. Ang ating bansa ay tamaan na nga ng kalamidad at ng conflict. Paano pa natin mapapasweldo ang mga teachers? So sa ngayon po, merong mga initiative tayo ngayon at the global level, mayroong tinatawag na Global Fund for Teachers' Salaries in Situations of Conflict. So meron pong tinatayong ganyan na Global Fund at ito po ay sinusuportahan din ng GCE. Subalit sa country level, kung kakayanin ng gobyerno naman, ay lagi nating nire-remind through our teachers union na kailangang patuloy ang suporta sa mga teachers during emergencies. Huwag kakalimutan. Okay, At thank you, naalala, ma'am. So Yes, yun na ma'am. po. Pero, Aha. pero itong ma'am, itong nakaraang celebration po ninyo, so ano po yung mga naging activities nyo, ma'am? Marami po tayong Noong activity, Miss 2025 Jen. po. Okay, meron ako sa next slide. Ayan, ang ating mga photos kung nakikita nyo po. Sabi ko nga kanina, global yung ating movement. So sa Palestine, nakikita po natin dito yung mga bata, nagkakaroon sila ng session tungkol sa education in emergencies. Kahit na mayroong gera sa Gaza at sa Palestine, tuloy pa rin po sila. So makikita natin ang mga bata gusto pa rin na magkaroon ng mga discussion, no? Hindi sila natatakot na lumabas. Meron din po tayong campaign sa Nepal. So nakita natin dito, nasa daan po yung mga kasamahan natin sa Nepal. At buong linggo po silang nagkaroon ng mga events sa Nepal. Isa po sa mga masisigasig natin member, ang National Campaign on Education Nepal. At ito po, INAD Philippines, sa ating sarili, nakita natin na meron din po mga campaign at meron din po sa Lebanon. At ito yung mga meeting, Miss Jen, with the government. Ganyan ka-importante kahalaga yung edukasyon talaga na kahit in the midst of calamities, dapat may pagpatuloy pa rin yung education kasi malaking bahagi yung nawawala sa ating mga estudyante, mga kabataan, lalo na kapag po sila ay natigil po pagdating po sa edukasyon. At we're very thankful na merong ganitong activities or endeavor like the GAWE at kung pinoprotektahan po nila na may pagpatuloy pa rin po yung education. Sige po. Thank you, Ms. Thea, for sharing those informations. Sir Ranil? Marami din akong natutunan, so ang ganda din ng paliwanag ni Dr. June regarding sa inclusive education in time of emergencies, Contextualize natin to sa sitwasyon ng Pilipinas,
May dagdag pala ako kanina sa sinabi pala ni Doc Jun, no? I think isa pa doon, Doc Jun, na napag-usapan natin, no? Dapat siguro parati, no? Ay may after monitoring, no? Pero may mention mo rin to may assessment and evaluation, no? At isa pa siguro, maganda pag ang ating mga initiative ay palaging natin na-document, no? Ano ba yung mga good and best practices para maibahagi din natin sa iba, whether national or sa mga international conferences, no? So speaking on that, no, Doc Jun, no, dito ba sa Pilipinas, no, sa education and emergencies, meron ka na bang nakita o naranasan na good practice dito na ipagmalaki natin? No, whether from DepEd kaya, other government agencies, in partnership, no, with other stakeholders. Meron na kaya, Doc Jun? Ranil, mahirap naman tanong mo. Again, ini-invite ko na tingnan yung visitahin yung website ng Life Haven para dun sa research sa SDG for implementation. Pero ito hindi na kailangan pa ng matinding ebidensya. Alam na natin yung sa pangkaraniwang panahon nga problema ng inclusion. Ngayon, maganda na meron tanong tayo. nila, Doc Jun, yung tanong na karamihan Sir Ranil, problema na nga sa karaniwang panahon kaya during emergency, di ba? Pagputok ng kung ano-anong bulkan dyan, pag nagbaha, pag nagbagyo. Sige, Doc Jun. Pero gusto ko marinig si Doc Jun. Okay, go lang, Doc Jun. Nabanggit nga may tanong doon sa chat Ano epekto laging ginagamit yung mga eskwela na temporary evacuation center? Temporary Yes. pero prolonged yan. Okay, maraming lalo na sa South. Okay, marami. At yung mismong institution o pasilidad ng pag-aaral ang tinatarget pa. So anong epekto nito? Ano kalagayan ngayon? Pangit. So marami kailangan pa tayong bantayan kung tayo nagpo-promote ng disability inclusion sa mga kasamahan ko sa sektor na paano nila pinaplano, dinedesign yung serbisyo. Kinokonsidera ba yung accessibilidad, physical at yung tungkol sa informasyon? Kinokonsidera ba at pinalagyan ba ng pondo yung pag-aayos ng mga pasilidad? Okay? Budget para dun sa serbisyong kakailanganin. Kung kailangan ng additional na mga experts, kamuha ng teacher ISEL, kung mag-aaral natin na hindi nakakarinig, paano siya matututo kung walang servisyo ng sign language interpreter? Kung technology, ang technology available naman, sabi nga high-tech, pero yung high-tech ngayon ay pangkaraniwan na natin. May AI pa. Ako hindi ko naiintindihan yung AI. Pero malaking tulong daw yon. Yung mga reader natin, speech to text-to-speech na may mga sa cellphone para yung informasyon na pinadadala o yung mga dokumento ay pwedeng mabasa, marinig na hindi nakakita. Yung sabi ko mabasa, yun yung term pa rin Di ba? To read the document, kahit di ka nakakita. Iba lang yung pamamaraan na may mga visual impairment through technology, yung text ay magiging speech at matidinig kita. Nalayo yata ako doon sa tanong ni Sir Ranil. parang implied naman, Doc Jun, yung sagot mo Okay, salamat. Buti kung ganun. Yeah. Pero medyan generally sa dalawang nating guests, no? Kasi actually, no, nabahala talaga ako, no, sa pinakahuling information, no, galing sa Philippine Statistic Authority na ang taas-taas ng illiteracy rate, no, ng mga estudyante sa Pilipinas, lalo na sa mga public schools, no. So ano ang koneksyon nito sa ating pinag-uusapan sa hapong ito? Global campaign on education, di ba? Education in emergencies, inclusive education, pero generally, di ba, napakasakit, no, na napakasaklap, no, ng situation ng ating kahit na general education. Pero looking, no, at the topic natin this afternoon, no, sa dalawa nating panauhin,
no? Meron pang pag-asa ang Pilipinas? Yan yung gusto nating marinig kasi napakahirap eh, no? Baka alis na tayong lahat, no? Meron pa kaya kayong nakita, no? Na pag-asa sa gitna ng ating sitwasyon dito sa Pilipinas? Sino bang mauna? Si Miss Thea ba? Sige po, laging may pag-asa eh. Kaya po tayo kahit na ayan si Doc June, alam na niya napakaraming challenges nakikita natin, pero go lang tayo. Ang pag-asa, marami naman pong mga good practices sa Pilipinas. Ang question lamang ay paano ba nating ipapagpatuloy? So nabanggit natin kanina, systems approach. Ano po ba? So, laging sinasabi, transform the education system para tayo ay maging resilient, no? Maging tuloy-tuloy yung ating pag-aaral at hindi lamang tuloy-tuloy kundi dekalidad. Meron pa naman pong pag-asa. Ang naaalala ko, halimbawa kung education in emergencies, noong pong pagkatapos ng Undoy, ang mga public schools po natin, nagkaroon sila ng school mapping. Naalala namin yan kasi nasa INED pa po ako nung panahon na yan, in 2009, nagkaroon agad ng immediate effect sa public schools. Hindi lang po lang sa Metro Manila, sa pagkakaalam namin, maging sa Calabar Zone, nagkaroon ng school mapping, saan nga ba yung hazardous, saan nga ba tayo pupunta, ano yung dapat pag-aaral, saan natin. So meron pong systems approach naman na nasisimulan at marami pong good practices sa Pilipinas, kaya lang ang problema ay hindi napapagpatuloy at hindi siya nai-integrate doon sa education system natin. So, yun po yung sigurong kailangan natin yung gawin. Question of sustainability. Sustainability no? po. Yung question of fidelity na pag inumpisahan mo, sana tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. John, gusto ko tingnan si Doc John. Meron bang pag-asang natira, Doc John? May pag-asa. Kaya tuloy-tuloy tayo doon sa advocacy niya. Okay? Ang kailangan lang talaga, mabago yung pananaw ng duty bearer. Mabago rin ang pananaw ng rights holders. Okay? Na walang temporary hold ang karapatan. Hindi natitigil yan kahit anong oras. Tapos yung pagbabantay na maproteksyonan, so may step na ginagawa ang duty bearer. Obligasyon nilang kilalanin, proteksyonan yung mga karapatan. Kanina nabanggit tungkol sa community-based inclusive development. Okay. Pasok ko dito yun na kung sa pangkaraniwang panahon gagamitan yung approach ng CBID, community-based inclusive development. Yung principle susundan. Okay. Ang nasa gitna, ang sentro ay tao. Ang pinagbabasihan ay karapatan. At pagpaparticipate, pakikilahok ng mga tao nasa sentro. Kasi kung magdedetermine na lang si gobyerno o kaya organization, kahit international yan, kung walang pakikilahok ng tao sa komunidad, sabi ni Ma'am Thea kanina, participation ng komunidad para ma-localize, ma-contextualize, at lalong mas maging effective. Hindi sayang effort, hindi sayang ang pera. Yes. Okay, Ma'am Jen. Nagmarka Sir Ranil yung sinabi po nila na system approach. Diba? Dapat lahat kasama dun sa sistema. Kasi pagdating sa sakuna, lahat naman ay apektado. Ano po? Pero ang tanong ko din po sa inyong dalawa po, kumusta po yung kumbaga, yung implementation nito, parang yung percentage ng implementation nito dito sa ating pong bansa. And at the same time siguro po, kasi yung naipakita kanina ni Ms. Thea, may mga iba-ibang countries na nag-i-implement nito. In compare to the Philippines, yung context ng Philippines saka sa international po, ano po yung difference nun? Thank you po. Una ko, doon sa emergency system general, may mga standards na sinusundan, may principles na nag-guide. Okay, kanina nabanggit yung pagpupondo. Ito, malaking problema eh. Kasi kahit maganda plano, pag walang pondo, hindi ma-implement na maayos. Okay? Kasamang edukasyon during emergencies na kulang ang pondo. Nabanggit kanina, Pondo kulang 3%.
dapat ang funding na nanggagaling sa kung saan pinanggagalingan para sa edukasyon 4%. Hindi kasali dito sa usapan pero banggitin ko kasi may contribution din at epekto ang pagpopondo sa WASH during emergency. Kailangan talaga na may advocate natin yan, Doc June, para yung funding maisaayos at mabigyan din ng pansin ang patungkol sa usaping ito. Ms. Thea, kayo. Noong pong pagkatapos ng mga kalamidad, nagkaroon po kasama rin si Doc Jun dyan, binusisi namin yung budget natin sa edukasyon. At ang nandoon lamang sa budget, hindi ko lamang alam ngayon kung nabago na, ay yung building resilient, yung pagka nasira ang building mo, may budget doon para ipatayo mo ulit. Yun lamang po yung nakita namin, pero yung marami sa mga initiatives natin, mas special projects po. Kunyari, special project with UNICEF, special project with different donors. Ang question natin, paano natin i-mainstream talaga itong mga special projects na to para hindi na siya mananatiling special project lamang. Kasi nga, sinasabi natin na marami na talaga ang mga challenges ngayon na related sa emergencies. Kaya kailangan naka-ready yung ating education system. Yeah. Sir Ranil, may follow-up questions ka ba? Kaya speaking about hope, mahirap kasi pag mawala na tayo ng pag-asa. Pero kahit sa ganitong sitwasyon, kita ako personally, may nakikita ako na pag-asa, 'di ba? Kung tayo ay miyembro, 'di ba, ng Katoliko Romano, ay 'di ba, may bagong tayong papa, na siya magigiya, na sana ang institutional Catholic Church will be more responsive sa pangangailangan ng present time sa ating katatapos lang na eleksyon na mga bagong halal na pareho tayo ng pananaw marami din mga kabataan na tumataas ang antas ng kanilang critical thinking at sila ang magiging pag-asa ng bayan speaking of community-based inclusive development na na-mention ni Doc June ako mga ka-inklo yung ating mga panauhin ay sa akin nakita sa aking karanasan mahalaga na in-nurture natin at i-capacitate ang pamilya mismo. Magsabi ako ng pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, extended family. Sa panahon ng emergency, ng crisis, sila yung makakasama ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kamag-anak. Kaya sa karanasan ng Northfield, kasi Northfield is implementing community-based inclusive development in different provinces, and we are slowly replicating and then I'm happy that here in Quezon City we are piloting community-based inclusive development in Barangay Holy Spirit, and I'm helping PIDAO Quezon City. Siyempre nandito ang inklinasyon na magbibigay ng pag-asa lalo na sa mga sektor ng persons with disability. So ako naniniwala may pag-asa pa ang ating bukas, Ma'am Chen. Habang buhay may pag-asa po talaga. At yan naman ang lagi dapat nating isaisip na let us be hopeful in every circumstances, whether it's challenging or victories, 'di ba? Dapat maging po tayo, positive pa rin po. Ayan, Sir Ranil. Ang bilis naman ng oras, tapos na agad ang isang oras ng ating kailangan ay isang episode talaga kay Ms. Thea lang at isang episode talaga kay Doc June lang. Sana may may part 2, 'di ba? Kasi talagang napaka siya, informative at napapanahon po siya. Hopefully po magkaroon po tayo ng part 2 ng episode na ito, Ma'am Doc June and Ms. Thea. Ayan, Sure. sige po. Ito po last katanungan ko po. Siguro po ay call to action po tayo. Paanyaya po siguro para sa gobyerno
at iba't ibang organizations din po. And siguro po, let us mention na din kung may mga organizations po kayong kapartner po sa implementation ng program na ito. Ms. Thea po, siguro mauna po. Napakaraming panawagan pero ang isa po ay tayo ay work in solidarity. So ito po yung panawagan ng GCE. At ito po ay wag nating kalimutan na meron po tayong mga kababayan sa labas ng bansa natin. Importante i-connect natin yung ating advocacy sa local, sa national, at hanggang global level. Sama-sama po tayo. Proteksyonan natin ang edukasyon at ang education in emergencies. Thank you po, Ms. Thea. And Doc June? Hirap. Para sa sektor muna. Okay, hindi natural na mahirap ang kalagayan ng mga mag-aaral na may kapansanan. Resulta yan ng kakulangan. At hindi pagbibigay ng pagkakataon, makalahok tayo pati sa pag-uusap at pagpaplano. So doon, pagbutihin natin. Alamin natin yung mga bagay-bagay. Pakipag-partner tayo para sa capacity building natin. Pati nun sa pamamaraan, skills ng pakikipag-engage sa duty bearer. Gobyerno man yan o humanitarian actors para masiguro sa larangan ng edukasyon during emergencies, konsidera yung inclusion. Tapos, panawagan sa gobyerno, baguhin yung ginagawa ngayon. Yung business as usual, kita na hindi effective eh. So ano kaya pwede nating baguhin? Yung pagbabago na yan, nakasalalay para sa akin, sa paniniguro nakakalahok yung komunidad sa pag-uusap para sa pagpaplano. Pag-analisa, pagpaplano, pagbabantay, kapartner ng community sa implementation, monitoring and evaluation. Yeah, yun lang po. Okay, maraming salamat po, Ms. Thea and Doc June, sa inyo pong presensya sa hapon na ito. Hopefully, we can do a part 2 of this episode sapagkat kulang na kulang po yung 1 oras po ng talakayan po natin. Marami pa po actually mga katanungan na maaari po nating maibigay information sa ating mga audience para po doon sa part 2 po natin. Ayan, so mga ka-inklinasyon, 1 oras na naman po ang ating pong natapos ngayong hapon ito, isang episode, makabuluhang episode po ang ating pong napanood at sana po ay may natutunan po tayo patungkol po pagdating po sa mga sakuna na nagaganap po sa ating pong buhay. And we are very thankful po sa ating pong dalawang... Jen, yan. Yes, sir. Patugtugin muna natin yung jingle ng ating gawe. Yeah, I'm about to announce po, Sir Ranil. Yan po, bilang po end na bahagi po ng ating episode na ito, ating pong maririnig po ang isang jingle na mula po sa GAWI 2025 activity. JM? Okay, thank you so much po, 'di ba? Napaka-alive niya. Ang gandang pakinggan, very relaxing para sa ganun in times of yung mga calamity ay relax pa rin po tayo kahit papaano. Ayan, public service announcement po tayo. JM? Hone your skills, gain experience,
contribute to a meaningful cause. Inclination is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to inclination@gmail.com. It's inclination@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Inclination Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inclination. Dahil sa Inclination, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address inclination@gmail.com inclination@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Inclination Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deaf Blind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayan, maraming salamat po muli sa inyo pong pagsama sa amin sa episode na ito or sa araw na ito. Abangan niyo po kami next week sa isa na naman pong makabuluhan talakayan po patungkol po sa atin pong disability sector. With the help of our technical team, JM, Teacher Aisel, and of course our Director Ina. And greetings na rin po sa aming pong core members, Sir Arts, Ma'am Celia, Sir Ronel, and Doc Gina and Miss Janine. Ayan, kami po ay muling namamaalam sa inyo at this juncture at see you po next week sa isa na naman pong episode ng Inclination. Sapagkat dito po sa Inclination, ang inklusyon ay dapat nauna.